11, nagkaroon po tayo ng bloodletting. Ito po yung naganap sa Mary Hill School of Theology. Ito po yung church nila Kuya Anton, Ate Emerald. So doon po ginanap yung ating unang bloodletting for this year. Pinangunahan din po ng mga ibang grupo na sumali. Kaya Kuya Dante, si Ate Glenda, then sumunod po, noong February 15, nagkaroon po tayo ng una nating feeding activity. Dito lang po sa may Masambong High School. Mga high school po na pinapusapan po tayo ng kanilang feeding president na tumulong sa kanilang activity at feeding program po ang nating i-share para sa kanila. Dito po sa February 15, mga 200 po na estudyante ang napakain natin. Actually, 100 po yung yung program natin, pero umabot pa naging 200. Naging may magic po yung kaldero ni Kuya Hong. Then sumunod, ito na po yung ating yung March 20 po pala, hindi March 16. Ito po yung installation ng mga bagong officers for this year. Ito po yung kasama po natin ang ating mga bagong opisyal, kuya, ate, mga bunso. Ito po naganap po dun sa Red Rhino. At pagkatapos po ng installation na nagkaroon po tayo ng concert sa pangunguna po ni Kuya Rani Raimundo at ng ating kuyang si Kuya Julio Acoyo at ang kanyang grupong Orkis Rotum. Then, sa pangunguna din po ng ating mga Junior Eagles Club, sa pangunguna ni kanilang presidente, si Sammy Nen. Nagbigay din po sila mga feeding program dito sa may Masambong at doon sa West Riverside at sa Damayan. Dalawang magkasunod na activities sa isang araw lang. West Riverside yan, Digis. May mga susunod pa po, hindi ko lang kung kailan po yung mga program pa po nila. Tapos lahat pa yata ng barangay nilibutin natin ng mga junior seagull. And then, April 18 po, naulit-ulit yung ating feeding program dito ulit sa Masambong High School. Nag-request po ulit sila. So, ito naman po, 250 students na po yung napakain dito. Pinagtulungan din po kasama ang mga grupo ng Lati Glon, kanilang Riders Club. So, dumami po tayo, naging 250 kasi yung iba po sinagot po nila. Ipag-partner po sila sa atin. So, salamat Ate Glon, Kuya Dante. So, thank you. Anton! Tapos natin. So, sunod ko na po yung ating financial report. I-report ko muna yung year-end natin ng 2023. Then, bago yung this first quarter. So mga kuya, ate, bunso, ito po ang ating year-end report. I-report ko po sa inyo sa aking abot na makakaya. So, ang mga topic po natin is review of last financial report ng September 16, 2023. Kasi ito po yung huli natin GMM last year na nag-report po ako ng financial report as your club treasurer. B is total cash collection from September 17 up to December 31, 2023. C, activities and expenses from September 17 to December 31, 2023. And then D, we have the underlying account from September 17 to December 31, 2023. And then summary, financial as of December 31, 2023. So ito po yung A, review of last financial report recorded on October
October 16, 2023. To review lang po, yung nag-GMM tayo na huli at nag-report po ako ng financial. Meron po tayong collection na total na 269,034 pesos at 40 centavos at nagkaroon po tayo ng expenses na 281,446 and 80 centavos. So meron po tayong negative balance as of September last year. Then B is cash collection from October 15, 2023 to December 31, 2023. So, one is, nagkaroon po tayo ng mga collection of membership fees from batch 5. Meron po nagbayad sa batch 5 ulit na 11,000 sa mga nagkapag-bayad agad noon. Then, nagkaroon tayo ng activities sa Camille Hotel noong September 17. 3 is turnover of tourism to senior citizens sa Barangay Masambong. Namount lang, nakautan na ito mga 2,000 po. Kasi 2 packs po yung tourist. Pinamigay lang na po namin sa mga senior citizens. And then bloodletting sa Masambong. Dito po nakalap ulit dati yun. And then Christmas party sa Quezon City Sports Plaza noong December 17, 2023. Karoon po tayong assessment fee total na 17,000 at may mga donations po at pledges na nagbigay na worth 17,000 kaya karoon po tayo ng 5,000. In total po meron tayong 109,000 na collection for that period. Collection pa lang yun kaya? Wala pa yun. Isusunod ko yan, susunod. So ito naman yung expenses. So expenses from September 17, 2023 to December 31, 2023. Yung ating GMM sa Camilo, ano lang kami dito, nag-neto lang po tayo ng mga yung sa turnover po, so 3,000 pinisa lang namin 3,000, pag zero lang dito sa 3,000 dito, ano bigay natin, so zero na yun. Yung bloodletting, kasong lipo po yung ano namin dito kasi bigay lang kami ng pangmerienda ng mga umaten. And then, yung sa Christmas party, ito po yung malaki na gastusan natin, ito yung todo-todo talaga. So sa Christmas party, ang venue natin na 74,000, nagparapol tayo ng 13,000 worth of prizes. And then nagpagawa po tayo ng cups, yung cups natin, ng buhay. Yan po. 100 pieces, and then may mga expenses po tayo ng cakes, teas, at mga meats po na ako ginanap yung ating Christmas party. So in total po, ang expenses po natin is umabot sa 152,000 to 50,000 tapos. Then ito po, so actually kaya po tayo nagpasupin ng program last year kasi nga po ito po sana yung pampatulong sa ating fund at makakatulong sa ating Christmas party na actually dapat pati yung sana yung ating second year anniversary. Kaya tayo nagpasupin ng program magazine. Ito po yung mga nagbigay ng donations and pledges tulad nila Kuya Brian, Kuya Grigel, kanyang kumpanya, at Tiglo, sila Kuya Alfredo, Life Trap, yung Kuya John Merino, Joel, si Bibi, Kuya Tata, Kuya Erwin de los Santos, Manila Makatao, ating mother club, nandito po. Si Kuya Jojo Simini po, ang ating national president ay nabigay din po, kasi kumuha siya nagbigay po siya ng message sa ating magazine. Si Kuya Tom Bituin, bigay din po siya. And then si Kuya Joel at si Ate Rachel, Ate Apple, nabigay din po sila. Si Kuya Ronel Mapaye, si Kuya Rico, bigay din po ng page niya. Si Kuya Shoti, Carlo Martin, bigay din po. Si Kuya Danilo, at yung ating matalik na bibigay sa atin palagi, bigay din po si Lieutenant Andrew Chua. So, umabot po ito ng 92,500 pesos.
So, in summary po, club fund, negative po tayo nung una. As of September, negative 2,411 centavos po tayo. Then may collection po tayo ng 109,000. So, pag tinotal ko po ito, lumalabas na sa 96,507 and 63 centavos. And then may expenses po tayo na 122,042 pesos and 25 centavos. So, mayroon pa, negative pa rin po tayo. Mas lalo lumaki, 25,454 and 62 centavos. Pero dito na po pumasok yung ating project last year na Souvenir Magazine na worth 92,500. Kaya ang naipon po natin for the 10 year is 67,045 pesos and 38 centavos. Yun po yung ating turnover for this year na 2024. 67,000 and 45 centavos. Kuya, yung pera natin on hand 67,000. Yes, kaya. Hindi kasama dun sa membership yan. Yung may membership tayo for this year. Hindi pa kuya, hindi pa kuya. So, ito yung December last year lang to. 67,000. Yes, hindi ito noong December 2023. So yung souvenir, meron pa natira yan, di ba? Meron pa kuya. So, meron pa tayong souvenir natira yan, binibenta na lang ito ng 500. 500, baka Yung mga gusto gusto pa. nyo para magdagdag dun sa pondo natin. At kung makikita nyo po, every time na nagkakandak tayo ng community service, wala na po kayong, hindi na namin kayo hinihingan. Unlike nung sa ibang club, every time na merong community service, may 500. Tayo po dito sa club natin, wala po tayong sinisingil sa inyo. Ang sinisingil lang po sa inyo pag meron tayong GMM kasi nga nakakater tayo. Ayaw namin kayo pakainin sa hindi cater. Kasi katrabaho tayo, dapat ang pagkain natin maayos din. So, aside sa cater, meron din yung alak. So, yung worth 500 nyo, sobra-sobra na yun. So, kuya, Yes, kuya. tinatawagan ko lahat ng kapatid kung meron kayong katanungan o sa pondo. Yes, kuya. Ito po yung natin for the year 2023. So, pag may katanungan po, tanong lang po. Tanong lang po. Kaya mo yan. Bago natin, patingtingan. Kuya Pres, Yes, kuya. Napilitan mo. siguro nabanggit po ba meron ba tayong passbook para malaman natin kung saan nakalagat ang pera na banggit? Ang punto po nito ay sa ngayon, nasa isa pong ATM na dedicated po sa ating club, BPI, nandun lang po siya, dedicated po siya. So, ang plano po ng club pag na-approve po lahat itong mga i-present kong mga financial report, pagka-approve po ito, bumukas po tayo ng club passbook para sa club na actually ang signatory po doon 3. So ganito rin po ang ginagawa ng iba para safe po yung ating pondo, hindi po isa lang. Pero sa ngayon po, nasa dedicated po na BPI account ko lang po. Ang GCash po kasi hindi po maasahan na ilang beses na po na ulit. Kuya, yung anong ko, meron tayong SEC, di ba? Registration. Yes, kuya. And one of the requirements na magkaroon tayo ng corporate passbook, meron tayong SEC. Yes, kuya. So, baka pwede natin gawin na yan para sa kaalaman ng mga kapatid natin na yung pera nasa passbook. Yes, kuya. Hindi Ito po. hinahawakan ng Isang tao. Kasi tayo lang yung merong magandang best practices pag ginawa natin ganyan yun. Kahit sila pumunta ron, makita nila yung bill, yung SOA ba yung statement of account, makikita nila ron kung ano yung perang. Kasi lahat tayo may karapatan dyan, mga kuya tayo. Yes po. Ang may katanungan si Kuya Joel Camilan. Kuya, alam po kailangan naman natin mag-renew. No? Obligado ba sa national o sa club lang natin? Other matters natin kuya. Yes. Ang akin lang, siguro yung iba sa atin dito, may mga applicant or ang tawag doon na hikayat pumasok sa atin. So, kailangan naman nating
enganyuhin na magbayad ng monthly dues, ang yearly dues natin para sa takbo ng ating organization or sa club natin. Kasi kung halimbawa, ang dami natin ang alam ko nasa 300 na tayo, di ba kaya? 280 ko 280, almost 300. So, wala pa yata sa kalahati ko yan. Wala pa. So, tulong naman tayo. Tulong tayo sa pamumuno ni Kuya. Thank you. Ay, yung tanong ni Kuya Joe, it was agreed upon, yung mga hindi nagbabayad ng dues for 2 years, tatanggalin muna natin temporarily until they can pay their yung arrears nila. Kasi napag-usapan ito because under naman to sa nagbabayad ng yearly tapos yung iba hindi nagbabayad at ginagamit pa yung ating mga club. So ngayon, naka-cleanse na ba yung ano natin, Kuya? Yung GC natin? Lahat ba nang nandun ay bayad na for this year? Halos karamihan ko yan natanggal na natin. Meron pa yung iba nandun, kumakapit kasi nangako magbabayad. Hindi, bigyan natin ng deadline. Yes po. Hanggang katapusan ko yan. Kasi one of the obligation that we took out during our induction, you have to pay your obligation, yung ano mo, monthly and the yearly. So tayo dito sa club natin, napakamura natin, 100 per month lang tayo. Hindi tayo nagtataas. Para makapagbayad kayo, tumatanggap naman kami dito ng every month na 100 para makuha nyo yung 1,200. Tama naman yun. Saka nakakita ngayon 100 per month. Tama yun. Tapos pag nagko-community service, wala naman kami sinisingil sa inyo at pinipresent naman sa inyo dyan yung mga expenses. Pag kami nagmi-meeting, kanya-kanya ang bayad. So hindi namin to tini-charge dun sa... Pero meron kasi mga exemption. Pagka pumunta ka dun sa command activity o yung national activity, kailangan natin suportahan yung pinapuntahan natin doon. Pero yung pag nami-meeting kami rito, inaabot kami ng alas 12 ng gabi, kanya-kanya kaming bayad doon. So makikita nyo wala kaming honorarium, wala kaming expenses dyan. Ang expenses dyan, puro lang doon sa community service. Yung nakapag-bloodletting tayo last year, only 3,000 lang yung ginastos natin. Kasi meron tayong kapartner na tumulong sa atin. So, magtulungan tayo mga kuya, 100 pesos per month lang. Yung mga nahihirapan dyan, pwede na kami maningil. Diba? Ng 300 for 3 months. Para hindi na kayo mahirapan magbayad ng buo. So, yun lang po. Yung mga binabayaran nyo sa amin na assessment, binabalik din po namin sa inyo. Kasi ubos na ubos talaga yun. 500 pesos. Naka-cater ka. Magkano cater po yan? 350? 350. Nandiyan ka pala, welcome natin si Gika. 300 na lang. Sabi mo ito to, 400 ka, nagbabaka lang. So, 450 po talaga, nagbabaka lang. 350, babayad pa tayo ng venue na mainit. Tapos, mayroon pa tayong sound system na babayaran. Meron pa tayong mga wine na bibili. So, makikita nyo talaga yung 500. Naka-fix lang talaga yun. Hanggang doon lang tayo. Ngayon, pag nagkulang tayo sa inumin, kanya-kanya ng bayad. So, meron pang katanungan sa atin. Ito, nakikita nyo kuya, umaating kayo, pinapakita natin yung pera ninyo. Pero yan to, subject for auditing to. Hindi pa to approved. May tanong pa? Kuya, ate, may tanong ka? Hello, Ate Rose po. Pag kinakapos kasi dapat, ano kuya? Ikaw na tatanong eh. Hindi. Yung ano po kasi pag may kinakapos ng budget natin. Hello. Pastahan na po tayo. Yung po tinatawag natin na brotherhood, no? Pastahan na tayo pag kinakapos na sa budget. Hindi na kailangan sumigaw ang ating presidente. Pag sinabing medyo kinakapos, automatic yan may iikot. Ito po. Thank you, ate, sa question.
Sa pagkakataon ito, pasalamatan na natin yung mga kuya natin na nag-donate talaga ng mga lalaki. Di maliliit kasi natin, meron din. Pero siyempre, nakikita naman natin yung passion nila to serve, to help us. Yung mga pinakita mo kanina, di ba? Yes, kuya. So, kaya nandito tayo upang magtanong. Baka mamaya, meron mong sinasabi dyan ng iba, ito na yun, oh. Pag ito, pinukpukan ng presidente, tapos ito. Di ba, no? So, habang hindi pa pinupukpukan ng presidente, yung pinasa report, magtanong na tayo kung meron kayong mga alinlangan. So, kanina nasabi ko yung mga babayarin, di ba? Tayo ngayon, magpapasalamat tayo kung Kuya Egay kasi yung sound system, libre yata ito. Kuya Egay, libre ba to? Libre? Nadamay. Hindi, nire-request kita kausap mo si ano eh. Si ano eh. Gusto mo, susubong kita kay Katunying bukas. Yes, Katunying, oh. Then, magpasalamat tayo po Kuya Edgar sa sound system. Kuya, thank you ha. Yung sa singer mamaya, entertainment, gawin ba? Kanya-kanyang kanta na daw. So, with that, any question sa financial statement, report? Wala? Hearing none, may I request the President to make pukpuk. Mga kuya ate, dahil akong pleasure na nag-prepare dito last year, ako rin ang presidente ngayon. So thank you po sa suporta. At ito po yung ating budget for the year end 2023.